Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Lahat po ng mga primary witnesses and suspect ay siya po ang itinuturong mastermind. Ako mga karelasyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo Alam po ninyo ang style ng pagsasalita niya. Parang high school. Parang walang pinag-aralan, parang hindi presidente. Hoy, Bongbong Marcos! Baba! Out! Tinatawag ka na ng ate mo! Kasi mga karelasyon, wala na isa pa itong mga trilyon na March na sa November 30. Hindi daw pwede si VP Sara Duterte umupo bilang presidente. Ang gusto nilang iupo si Tito Soto o kaya itong si Ramon Ang. Parang yung utak nila, yung mga dilawang pinklawang umaalingasaw. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Tapusin muna natin itong video na ito, mga karelasyon. Sa tingin po ba ninyo itong video na ito isang kasinungalingan o katotohanan? Pag-comment nga po sa comment section, siya daw po ang nagpasimula at siya ang tatapos. Talagang ikaw ang nagpasimula dahil ikaw ang mastermind, ikaw ang nagpasimula sa nakawan. Ay, hindi ko alam kung tapos ka na magnakaw. Ito, pakinggan po natin si Bongbong Mandarambong Marcos. Oh! Araw po sa inyong lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo. Tingnan po natin kung ano yung nakasulat. Tingnan natin kung ano yung nakasulat. Hindi namin mabasa, Bongbong Marcos. Niloloko mo yata kami, hindi namin mabasa. Basahin mo kasi, hindi mo kayang basahin. Sabi ni Chavit Singson, hindi pwede yan. Kasama ka, ikaw ang mastermind. Meron pa pong malaking problema si Bongbong Marcos mamaya, mga kareaksyon. Pagdating dito kay Bersamin, nako, si Bersamin na nagsalita nito, Bongbong Marcos, warak ka. Huwag mong gagalitin si Bersamin. Ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang
Ay, wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na, Siya daw po ang nagsimula at siya ang tatapos. Ikaw talaga nagsimula, kaya ngayon, bangkarote tayo. Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, alam mo pa ba ang ginagawa mo dyan? Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, bumaba nga na sa Malacanang nga. parang napakatagal ang dumaan na panahon. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Parang may kulang eh. Parang yung power niya parang wala eh. Parang nakikinig ako sa isang magnanakaw at saka sinungaling. Parang ang tono mo, Bongbong Marcos, isang magnanakaw at saka isang sinungaling. Hindi ba? Bongbong Marcos, kayong dalawa magpinsan. Kung ako sa'yo, Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Wala na, hindi mo na makokontrol ang gobyerno. Wala nang taong naniniwala sa'yo. Wala ka ng pinamumunuan. Bagsak na ang Pilipinas. Maawa ka sa amin. Mag-resign ka na, Bongbong Marcos. Nako mga kareaksyon. Pabor po ba kayo mga kareaksyon na bukas paggising natin, si VP Sara na po ang nakaupo dyan sa Malacanang? At isa-isa nang maaaresto. Si Bongbong Marcos, si Saldico, si Tambaloslos, si Don Gonzales, kung sino-sino pa yung makakasuhan. Di po ba mga kareaksyon? Si Bongbong Marcos parang wala sa sarili kanina, nagsasalita. Siya daw po ang nagsimula. Talagang ikaw ang nagsimula. 100 billion nga. Magandang Ay, tama na, Bongbong Marcos. Tama na, umuwi ka na sa inyo. Tinatawag ka na ng ate mo, hoy. Ito po ay araw ng Biyernes. Naku, kompleto po ang barkada. Masayang Biyernes, Nelson. Kumpleto Kasi ang barkada. Biyernes, Jen. At siyempre, hindi kami kumpleto kung wala kayo. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay ngayon, Senator Marcoleta, pasok! saan mang panig ng mundo kayo naroroon, anumang oras ngayon dyan, welcome po kayo sa Saganang Mamamayan. Ayun, at nandito na rin po, Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang Biyernes po sa inyo. Ang ating vice-presidente. Huwag mo ng presidente, vice-presidente muna. Marcoleta ang ating vice-presidente. Sara Duterte ang ating presidente. Bongbong Marcos, lumayas ka na sa Malacanang. Wala ka ng power. Mabuti pa kayong dalawa, masaya. Ay, nung nakasama namin kayo, Sen, masaya agad kami. Paano kang sasaya sa mga nangyayari sa ating bansa? Hindi. Pero ako masaya dahil may magandang development na sen ha? Doon sa hinihingi nating accountability. Mukhang nagbunga dahil may mga kinakasuhan ha? Aha. May nakikita kami, pusikit na tag doon. Pasikit na liwanag sa dilim. At ito, latest ito, Sen, ha? Kakikita ko pa lang. Anong pusikit na liwanag? Wala namang ganun. Liwanag sa pusikit ng Karimlan. Ayun! Dapat pala ganun, ha? Yun pala naman yan, tamang pangungusap doon. May latest. Kasi kanina, pinailan ng information pa lang naman sa ombudsman. Ngayon, ibinabalita po ng Pangulong Bongbong Marcos, may nilabas siyang video. At binabalita niya sa ating mga kababayan, may warrant of arrest na laban kina dating ako Bicol Representative Saldico at 17 iba pa sa SunWest Corporation at DPWH, Jen. Aba, kayo ng umaga nga, di ba? Halos alas 6 ng umaga, nagising tayo na nagbigay din sa pahayag. May bagong video din, ano? Oo, si Insa na. Sinama na sa kakasuhan, di ba? Oo, sa ombudsman. Yes. Re-recommendahang kasuhan. Oo. Pagka Iba yung re-recomendahan na kasuhan, iba yung kinasuhan. Sino ba yung kinasuhan at sino yung re-recomendahan na kasuhan? Kanina po ang inirekomendang kasuhan ay si dating House Speaker Martin Romualdez at saka itong si dating Congressman Saldico.
Pero ngayon, iba naman ito, Nelson. Yung may warrant of arrest. Yung may warrant of arrest, ito yung sa ipinal nila sa Sandigan Bayan eh. Ayun, ninako na yan nung isang linggo. Sa nauhan. Oo. Babasahin ko na lang yung buong balita, Jen, para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Oo. Ha? Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Isinabmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang Joint Referral Report. Naglalaman po ito ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami nilang mga kahon-kahong dokumento. Yes. Nang hingan ho ng pangunahing komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025 na sumasaklaw sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahahati ito sa 67 billion pesos sa SunWest at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? Kanino? At ginamit na basihan dito? Yun sa sinasabi nilang peke ang notaryo niyan, hindi yan. Gano'n, so ginamit Ginamit po ang salaysay ni retired Sergeant Orly Gutesa. Nako, Kaugnay ito kina Romualdez at ko. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate. Nako mga kareaksyon, si Gutesa, yung sinabi nilang peking hindi nakanotaryo, yun po ang ginamit nila para idiin si Saldico tsaka si Martin Romualdez. Wala na, naiipit ka na BBM, bumaba ka na Brad. Bumaba ka na BBM. Blue Ribbon Committee, nakabilang siya sa mga naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni na Romualdez at ko. Magandang balita yan kung totoo yan. Apo. Dahil kung ginamit si Gutesa, yung statement po niya. statement niya, dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement na nagtatahi mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez, di ba? Sa mga kapatid, kung ginamit nila 'yon, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Ayun, Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang istasyon, Nelson, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Parang hindi na bagit Parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huling mga video ni... But teka muna, kung ginamit yun, may binabanggit pang mga tao si Saldico, di ba? Yun na nga po, Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, nasabi mo niya yun. Yan naman hayag naman talaga yun. Yes, Wala naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway. Yung ba pinaktor ng ICI? Ayun nga po ang tanong namin, pagka po ba, halimbawa gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipapail mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung nakasaad doon. Ayun, yung pala yun. Pagka hindi gano'n ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa bending dalo. Ganun ba yun? Diba? Twisting dalo. Opo. Diba? Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo,
pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, Opo. ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, Okay. maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Apo. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico, si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at binanggit din niya ang Pangulo. Kapag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Okay. Tinatanong ni Nelson, yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa Anumang kaso. Totoo yun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman eh. Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi natin, huwag tayo maging selective. Opo. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman eh. Opo. Ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the president is immune from suit. Ayun. Di ba? At hindi naman siguro, Wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, no one is above the law. Yes po. Di ba? Kahit na. So ibig sabihin mga ka-reaction, diretso ang investigasyon, kanino man pupunta, hindi mo nga lang pwedeng idemanda o asuntuin ng presidente. Pero kapag lumitaw sa investigasyon na ang presidente ang siyang mastermind, diretso impeach po yan. Otherwise, kaladkad palabas ng Malacanang. Kaya kung ako sa iyo, Bongbong Marcos, bumaba ka na. Kaya nga lang kanina nagsasalita ka parang, bawat yugto ng sandali, halos di mo alam. Ito ka man ng Pilipinas, hindi ka mas mataas sa batas. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas. Yun. Yung Kaya impeachment. hanggang kanina pinag-uusapan yun eh. Opo. yung mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court. Isa yun, ano? Nakata, sinabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Di ba? Yun pa. Di ba ganun? Tama. Kaya Kasi nga naman nagkahetot-hetot lahat. kasi nga naman Sen, Vox Populi, Vox Day di ba? Voice of the people, ano yan? Voice of God. Voice of God, parang gano'n. Bakit? Doon yata sinimulan Yung yun. voice of the people, pinagsama-sama sa isang dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yun na yun. Ayun. Yun ang voice of the people. Yung saligan ba yun? Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Opo. Ano? Ganun pala yun. O ang tawag doon, the law of the mob. Yun. Pagka sumigaw ba mabrol dito, yun. yun na yung batas. Hindi po ganun. The law of the mob. Si Erwin Inayo pa ka tulpo. Pinanganak sa Hawaii. Ang pinagsama-samang boses, di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay naisatinig doon sa ating saligang batas. Ayun. Pasasakop ka doon? Yun pala ang konteksto noon. Ano? Pero teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, di ba? At saka iba pa. Kayo ba bastante na doon, Sen? Ano ibig mo sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi niya, mastermind ng mga katiwaliang ito eh. Ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan. Oo. Di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-iimbestigasyon. Di ba? At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero kailangan yung investigasyon ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina yung sinampahan na ng kaso, di ba? Liwanagin natin, madali lang yan. Si Gutesa, marami siyang binanggit. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Tama po. Pagkatapos, dinala sa bahay ni Saldico. Mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker.